Banood po kayo nito, lalong-lalo na sa mga magulang na may mga anak na lalaki, no, na mga teenager pa lamang o wala pang teenager, hindi pa teenager. Dahil ngayong summer po, marami na yung mga batang lalaki, yung nagpapatuli. Pero gaano nga ba kahalaga ang circumcision? At para sagutin yan, makakasama natin ngayon live si Dr. Joseph Lee, Section Head of the Stone Center at Fatima University Medical Century at isang urologist. Magandang umaga po, Doc, and welcome po sa Rise and Welcome Shine back, Philippines. Doc. Yes, magandang umaga sa Daniel at Audrey sa inyong lahat na nanonood ngayon ng Rise and Shine. Ayan, para sa mga kalalakihang nanonood na hindi patuli, nakinakabahan na magpatuli. Mga bata. Even ako nung bata ako, kinabahan ako eh. Ano po ba yung pangunahing benepisyo sa kalusugan sa pagpapatuli ng isang batang lalaki? Okay, una-una kasi Audrey, lagi natin sinasabi, ang tuli kasi ay dapat pinaghahandaan rin, no? I always tell to my patients, lalo na ang mga parents, no, mga magulang, dapat ang mga bata, lalo na yung mga anak nilang kalalakihan, kailangan emotionally and physically prepared. Anong ibig sabihin? Kahit na angkop sa ating kultura na ginagawa yan, di ba? You have to believe that other religions don't really do circumcision or other countries, di ba? Like in the Middle East. Pero dito sa ating kasi, ginagawa na yan circumcision, okay? Especially during the summertime or mga break, no? Anong ibig ko sabihin, dapat nating gawing kaalaman sa mga bata. This is very important before we go to the benefits, no? Kasi una-una, kailangan prepared ang bata. Prepared, ibig sabihin, alam niya, meron siyang gagawing procedure. This is partly for manhood, di ba? Kasi mahirap yung pinipilit. You drug the child because of that procedure kasi gusto mo lang. Kasi ano na yung age niya, kailangan matuli na siya. O kailangan kasi yung mga peers niya o yung mga relatives niya na pinsan niya, kailangan sumabay na siya. No, the child has to be ready in that sense. Okay. Pangalawa, anatomically, kailangan prepared din yung bata, yung individual. Anong ibig sabihin anatomically? Pag pumunta sa doktor, tinitingnan yan tinitingnan yung struktura ng male genitalia, yung prepuce, yung skin, di ba? Kung retracted na. Kasi baka hindi pa siya retracted, hindi pa nating pwedeng tuliin ng isang individual. So, those are the two factors. Now, going back to your question, Audrey, kung anong importance. Actually, importance is dito sa atin kasi culturally, we do that. Okay. Now, kung sa importance medically, kasi meron tayo, pag hindi tinutuli, meron kasi information ng smegma o kupal na sinasabi, no? Smegma or kupal is skin oil or dry skin that accumulates because yung skin fold natin ay nag-interfere. So, hindi nakakalabas yung ihi because of the narrowing of the opening. So, pwede ka nung magka-problema sa UTI, no? Lalo na yung mga maraming smegma in the future, pag tapos hindi ka pa hygienic, it can be a risk for penile cancer. Oh! May natutunan na akong bagong word dito, smegma. Okay. Smegma or kupal in Tagalog. Pero Doc, ano po ba yung magandang age para magpatuli po yung isang bata? Yes, that's a common question, no? Kasi may iba kasi pwedeng bata, pwedeng matanda. The oldest that I've circumcised is 70 years old. So, pwede pa yon. Gano'n kalaki 70 years old? Yeah. Gano'n kalaki? Gusto kasi ng asawa niya. Anyway, ang bata kasi, sometimes kasi, ito kasi, again, this is family culture and your, yung kung saan pinalaki yung pamilya mo. Let's say, yung pamilya mo lahat sinicircumcise early on. So, pediatric, kakapanganak lang, pwede nang is-circumcise ang bata. Pero what is nice if you circumcise your child around early adolescence, yung 10, 11, 12, 13, 14. Kasi buo na siya, develop na yung skin niya. Makikita niyo yung struktura ng anatomical. When I say anatomical, hindi na minsan sinasabi, you have to go back and repeat. Kasi pag bata, minsan inuulit, di ba? Inuulit because for some reason, di ba? You have to remember, yung prepuce, yung skin natin, yung sheet natin natanggal natin, that is very, very important because that
contains a lot of blood vessels and a lot of nerves. Kaya, very important siya even during the procedure itself. Pero nung kinikwento ko kanina, no? Nung panahon namin, nung batang 80s kasi ako sabay-sabay yan pag summer. Oo. So lima kami magpipinsan, tinuri, sa Damay-damay Oo, sa normal operation. Pero ngayon, Doc, kasi meron ng laser procedure. Yes. No, even na kapapanganak pa lang ng sanggol na lalaki, tinutuli na. So, safe ba yun? Oo naman, kasi from the more cultural, sa probinsya, di ba, yung palo, di ba, sa riverbed, di ba, ginagawa yon. Hanggang ngayon, pupunta tayo sa mga surgical mission. Then you go to yung clinic or hospital. Pwede yon, basta importante, ang gumagawa, espesyalista. Pwede naman gawin yung surgical procedure. Dok, totoo din ba yun? Kasi di ba may mga dati, mga kasibihan, kailangan mo magpatuli para lumaki, tumangkad. May mga ganun ba? Actually, nagkakataon lang siya during the time na nagde-develop ang isang kalalakihan. Okay. Maturing. So, during that time, yung 10, 11, 12, young adolescents, no? Yung hormones mo, nag-shoot up. So, nagkakaano sa growth and development ng isang batang lalaki. Pero ito nga, yung ginamit sa amin nung bata, talagang sinasample ko yung panahon nung araw, yung nga yung nilalanggasan ng Yes. pinakuluan na dahon ng bayabas, safe ba yun? Actually, yung mga Nabutan langgas mo pa is okay, no? Kasi kagaya na na-mention mo kanina pala, yung procedure, we have laser procedures, surgical procedures with the use of sutures, no? Ngayon kasi yung less bleeding, may mga laser na kinocauterize na lang natin. Now, yung langgas kasi, that's also good. Wag lang yung buong boiling, yung ibubuhos mo, you get problem. Yung lang, pang dumpy or whatever, because okay. that's part of post-circumcision care, which is very, very important para hindi magkaroon ng infection ang isang individual na natuli na. Okay. Oo. Ito, bilang panghuling katanungan, gaano katagal yung paggaling nito at paano pinapagaling? Halimbawa, yung term, naalala niyo yung term na nangamatis. Yeah. Yun. Actually, kaya nga sinasabi ko, Audrey, yan dapat ready ang bata or handa siya. Kasi during the time na pag tinutuli mo, masyadong tense or yung bata umiiyak, the tendency kasi, you tend to have more inflammation. So, mangangamatis yun. Yung pangangamatis is secondary to yung subcuticular tissue na namaga. Pero nag-heal rin yan kasi binibigyan ng antibiotic. So, walang problema yon. So, yung na. Now, yung sinasabi mo, what is your question a while ago? Yung nangamatis nga, tsaka gaano katagal yung galingan. Kasi Okay. I remember sa akin 2 weeks 1 week to 2 weeks, depende. Pero yung mga mabibilis, yung mga healing time na maganda, yung prepared, 1 week is sufficient. 2 weeks is super recovery, full recovery. Hindi na kailangan magpalta. Kasi nung bata kami, nagpalta kami. That's the spirit and that's the beauty of it. Kagaya pinag-uusapan nyo kanina kasi lagi ko sinasabi, if you like your male child to experience and have that trait pass on to the next, yung niya, pag siya naging yung susot ng pajama, susot ng tatalon sa ilog, yung mga all those stuff. Kasi pag inayang stage ka, hindi mo ma-experience, you cannot make stories to your Masarap child. pagkwentuhan balang araw. Yes, oo. Anyway, maraming salamat po sa inyong mga impormasyon, ha. Nalibang kami doon sa 70 years old, nagpatuloy pa. Maraming salamat, Thank you, urologist Audrey. Dr. Joseph Lee.